Yeah, thank you. Yeah, because we're sister companies. I asked him if I can be here. He was We like, talk after this. Huh? You talk right after this song. Yeah, you're gonna talk, right? I'm gonna talk. Yeah. wow. Well, I mean, why did you come here for? If I'll just have you sit in a corner, right? No, it's just to okay. go on FB Live. You know I'm always nervous anyway. Can you guys be seen? Let's just adjust. Yan. Yeah. Sila na lang. Yeah. Oh, dude, that was my big problem. And then when I- this is the news. I'll just take a photo. Yeah, so you can get your phone. Thank you. Oh, wow. Oh, wow. Code Red Radio. And then do you mind unplugging that one? I don't want to forget This one, that. the white one? Yeah. Thank you. Do you need to use this notepad? Probably Yeah. not. No more? Okay, I'll log out. Sorry, who is Ogi? Oji. Ogi, okay. Ogi Atadero. Am I Yeah. saying that right? Yeah. Okay. And then, is this Ara? Ara Alejo. Yes. That's you po. Okay. And Mark Padil. Okay. Padil. Okay. Mark Padil, Ogi Atadero, and Ara Alejo. On Rock and Roll Wednesday Wellness, Code Red Radio. Jam 88.3, this is Vera, you're very, now, am I still new? One of the interns for Jam 88.3, and you're still tuned in to Rock and Roll. So we have our very special guests for today on Code Red Radio. We have, of course, Mark Padil hosting our show for today, and our special guests, Ogi Atadero, Energy Transition Campaigner, and Ara Alejo, Clean Air Campaigner. So how are you guys doing? What were you up to today? Okay, so thank you. Welcome guys here at Jam 8.3. So we have right here Sir Ara and Sir Oji. Okay, so na-meet ko tong dalawang to sa isang media shoot, no? So the media shoot is about life in a bubble, and then nalungkat yung background nila, no? Hinalungkat. Hinalungkat. What And was then I life in found the out. What is life in the bubble? I mean, explain what is it exactly, just in case people have no idea Yeah. what it was. Who would like to explain what's It's a life in a bubble? Aras project Sige, sa yung program. Life in a Bubble, bahagi siya ng campaign namin on updating the air quality standards of the Philippines. So, yung Life in a Bubble, isa siyang photoshoot na ginawa namin sa Luneta at saka sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Tapos, may mga artista na mga gumanap. Sa Luneta, si Soliman Cruz. Tapos si Mercedes Cabral sa show. Yeah. Tapos ang layunin niya parang ipakita lang yung disparity nung privilege at saka nung normal na tao doon sa pagpili nung hangin na hinihinga na. Na yung mas mayaman o yung mas may privilege, mas kaya niyang pumili ng mas safe para sa kanya kasi nasa loob siya ng kanyang maliit na bubble. Nasa loob siya ng safe space niya. So yun yung isa sa mga campaign na balik kami pala ay from 350 Pilipinas, kami ni Tito Ogi. Tapos yun nga, ako yung clean air campaigner. Sila Tito Ogi naman mas nakatutok dun sa renewable energy na ng mga campaigns. Ayun. Can you tell us more about like these departments that you guys work in? You know, like let the listeners know kung ano ba talaga, what it means to be this clean air campaigner and the energy transition campaigner. Yeah, you go first. Sige, yung 350 Pilipinas, isa kaming non-government organization, pero part kami ng global network na 350.org. So, isa siyang climate advocacy group na nagsimula pa sa US. Tapos maraming bansa na ngayon yung meron. Kami yung mainly sa Pilipinas yung nag-ooperate para dun sa campaigns on climate. So, iba-ibang campaign din yung binibitbit namin. Tapos mainly para dun sa pagpapatigil ng fossil fuel dependency nung lahat ng mga iba't ibang sectors ng ating lipunan katulad ng transportation, ng energy. So kaya may iba't iba rin kaming mga mga campaign na binibitbit.
Yes, and to add, 350 Filipinas is and 350.org is more on parang collective and grassroots organization. So mas more on organizing and solution based. So it's not a typical environmental organization that you can see na nagrarally or doing protests. We are more focused on we present the problem also with the solution. So that's 350 Filipinas. 350 Filipinas. And I work with energy transition campaigning, which is as mentioned kanina ni Ara, yung dependency natin sa coal. So we wanted to push more on renewable energy. Dito kasi tayo yung isa sa pinakamahal na kuryente dito sa Pilipinas, sa Southeast Asia. Sa Southeast Asia. So we wanted to be yung renewable energy as an option, as a cheaper energy source. Okay. Okay. Nung nakita ko nga yung org name, 350, sabi ko, tama ba? Parang nasa isip ko, bakit hindi 360? Why is it 350? No? Sige. Sige. Yung 350, yun na din yung panawagan namin. Nagkaroon ng consensus nung nagkaroon ng mga tawag dyan, parang Climate science. yung mga scientists, sila, parang nagkaroon ng consensus among scientists na ang safest na number ng carbon, na concentration ng carbon dioxide sa ating mundo ay dapat nasa 350 para mag-thrive. So ibig sabihin, para makapagsumikap pa siyang mabuhay yung mundo, dapat 350 parts per million yung bilang ng concentration sa ating atmosphere. Kaya kung papansinin niyo yung logo namin, Pabalik. may araw na pabalik. Kasi gusto natin pabalikin sa ganung safe levels. Sadly, ngayon, nasa 420 plus parts per million. Malaki yung maliit, yung mga numero na yun dahil parts per million nga siya. Malaking concentration yung yung nadadagdag dyan. Ibig sabihin lalong umiinit yung temperatura kasi mas lalong dumadami yung nakaharang para makalabas ulit yung init mula sa atmosphere. So yun kaya yung panawagan, pababain ulit sa 350 parts per million. So yun yung history bakit naging 350.org sa ibang bansa sa US, tapos nung tinayo siya, tas hanggang sa Pilipinas, yun pa rin yung bit-bit namin. Yun yung panawagan. Ako, I'm curious, I guess as one of the youth then, mas individualistic siguro na lahat kasi, it's a common trend ngayon din sa social media that we're all trying to be a lot more sustainable, conscious with yung decision making every day to make less impact on the environment, diba? So as part of this youth na also really conscious about what I leave behind, what would you say is one of the steps that we can make, or siguro something that we could support, a movement that we could support, or everyday steps that we could do to help na yun nga, pababain to 350 yung parts per million? I think everything that we do, maliit man siya, as an individual, as an organization, as a sector, lahat yun may bakas doon sa pagpapababa nun. Sa individual, if you take more walk, bike, nakaka-contribute ka na nun. Pagsalin din ng iyong kaalaman tungkol sa usapin ng climate change o ng usapin klima, yes, nakakatulong na din. Yeah. Once you convince, once you campaign, kasi kung advocacy mo lang siya, sa'yo lang siya eh. But if you can start to campaign about solution, That's true. dun ka na makakapag-convince ng mga tao. You can get more people in there, yeah, diba, to be that's more basically informed. yun yung principle. Yun yung sinasabi ni Tito Oji kanina na aktivista kami, nagrarally pa rin naman kami. Actually, may mga hinahanda kaming rally papunta ng June. Pero yun nga, ginagawa namin siya. Pero gusto namin na pagsalubungin yung from extreme na mga ginagawa ng mga climate activists papunta dun sa mga household level, individual level na mga Kasi pwede siyang pagsalubungin eh. Merong lahat ng individual, lalo na yung mga kabataan, may kanya-kanya tayong level nung kaya nating gawin. So kung kaya mong mag-rally, di sama ka sa mga rally, parang ganyan. Sama ka doon sa pagpapasara ng mga coal plant, mga ganyan. Pero gusto natin, lalo na sa mga kabataan, ma-influensyahan din na hindi lang yung mga ganong klase ng action yung pwede natin gawin. Tapos mas marami pa nga.
Yung simpleng pag-share ng mga post at information, malaking tulong na din siya. Pero mas maganda na nakakapag-promote din tayo ng mga solusyon na pwede nating maging alternative. Doon sa mga, halimbawa, nag-rally tayo para ipasara yung coal plant. Ano ipapalit mo Yes. dyan? Kaya namin tinutulak din yung renewable energy na campaigns kasi hindi pwedeng wala kang kapalit doon sa pagpapasara ng, kasi baka sabihin ng mga tao, pag sinara mo yung coal plant, hindi wala na tayong kuryente. Yeah. Pero yun, But may here in the magandang Philippines, discussion sa ano eh. here in the Philippines, sobra-sobra yung supply natin ng energy. Kaya tayo nagkukulang dahil sobra. Dahil, Can you oh, just- yeah. Yeah, tell us more Interesting. about that. Gusto ko yun. Marami Tell us tayong more ano, about kaya that. tayo Sobra. kaya nasisira yung mga planta natin dahil sobra-sobra yung dinideliver natin na energy. And marami tayong coal power plant. And ang giya ng gobyerno natin ngayon is magdagdag ng magdagdag dahil nagkakaroon tayo ng mga brownout. Pero marami yung under maintenance na coal power plant dahil hindi niya na ma-maximize yung ano niya. Sa peak demand siguro natin nasa around Luzon, Visayas, Mindanao is around 20,000 megawatts. Pero ang capacity natin is around 28. So sobra-sobra yung ano natin. Kaya mas siguro kung if we will be focusing sa solution, isasara mo yung coal plant and then papalitan mo siya ng renewable energy. So mas magiging stable yung pagkakaroon mo ng mas malinis na hangin which is connected din with the clean air. Saka bakit mas stable yung renewable energy? Kasi yung fossil fuel, inaangkat natin yan. Yeah. Kinukuha sa ibang bansa. Indonesia. So volatile yung prices niya. Kasi ibig sabihin, pag naggera sa isang bansa na maraming langis, magtataas ang presyo pag i-deliver na sa Pilipinas. So, mangyayari, nakabatay doon yung presyo ng Meralco, ng iba pang mga energy distributors. So, kung bakit ang sinasabi mas tipid yung renewable energy kasi hindi mo naman One-time kailangan outsource investment. yan. Yeah. Mag-invest ka lang doon sa technology na kailangan siya. Na kailangan para makakuha nung hangin, nung araw. Sabi nga rin, libre yan eh. So, Kaya bakit hindi natin ipamigay doon ng ano ba libre? yung example ng kumbaga ano ba yan yung aparato for that renewable energy? Currently meron tayo solar, wind, geothermal, hydro. So tayo, Pilipinas is malaking potential niya sa geothermal. Pero malaki rin ang ano natin with renewable sa solar and wind potential natin. Kaya lang kasi mas nag-ano tayo may mga bangko kasi hindi ko na sabihin kung anong bank. Pero katabi niyo lang. Anyway. Ang ano niya, ang loan na binibigay niya, ayaw na natin ng loan. Ang gusto natin ng grant. Mas hindi tayo mapapako doon sa pagbabayad. So, as victim din ng mga malalaking bansa, gusto natin na mas makakuha tayo ng grant para makapag-invest tayo sa renewable energy at makapag-adjust tayo sa price. Sa economy kasi, kung we wanted to ask more investor, more work, green jobs, marami dito eh. Kaya lang, hindi mag-i-invest ang isang corporate dito if yung presyo ng operational cost mo is malaki dahil napakamahal ng kuryente natin. Correct. So dagdag ko din, may mga halimbawa yung solar technology, 10 years ago, napakamahal pa niyan at mahirap kumuha. True. Makikita mo lang yung solar siguro nung elementary ako, ang solar yung nasa calculator lang. So parang ngayon, madali na siyang mabili. Meron ng mga charger, may power power banks bank. na may solar. Fan, radio. Oo, madali na siyang magamit. Actually, dahil madali na nga siyang ma-access ngayon yung solar, medyo mura na siya. May mga projects kami na sinisimulan, halimbawa sa PUP. Meron kaming tulungan with the PUP sa Polytechnic University of the Philippines. May partnership kami focusing on renewable energy. Nag-start kami 2023 na nagturo kami sa mga estudyante na maggawa ng paano yung basic na installation ng photovoltaic technology, kung paano ginagawa yung solar. So, after nun, nag-develop kami ng isang charging station doon sa isang campus ng PUP sa Institute of Technology.
meron silang charging station na para sa mga bata. Nung estudyante kasi, hindi ko pa kailangan saksakan, wala pa kaming cellphone nun. Mm. Ngayon, kailangan na yung Mhm. yung mga charging station kasi puro gadget na. Your life Yung is- wala na masyadong libro, nasa module na sa computer, cellphone, ganyan. So, dinevelop namin yung solar charging station doon sa iTech. May 10 saksakan lang yan. Tapos, ano siya, solar powered yung charging station na yan. 600 watts lang siya, so kaya niya lang mag-power ng isang araw. Para ma-power mo siya ng overnight, kailangan mo ng dalawang 600 watts. Tapos nag-develop kami ulit for last year na project namin. Medyo mas malaki na yung capacity, 1,000 watts, kaya na ng parang 16 na cellphone at 4 na laptop. Tapos dinala namin sa main campus ng PUP. Tapos bakit natin ginagawa yung mga ganun? Parang ang liit lang naman yan. Konti lang naman yung natutulong yan kasi ilang cellphone lang ang i-charge mo. Ang gusto kasi natin ipakita, kung yung ang gumawa kasi ng project, ang nag-develop, yung mga estudyante mismo. Yung mga Institute of Technology students, tinulungan ng mga professor ng Institute of Technology with support ng PUP system. Kaya nung lumalaki siya, kasi nung una nga doon nasa isang campus, tapos dinala sa main campus. Tapos ngayong taon, pinapalawak pa nila yung project. Dadalhin sa ibang campus, Mindoro. dadalhin nila sa communities. Ibig sabihin, tutulong na sa Duplicate PUP. na nila. Oo. Yes. So, ano yung ibig sabihin? Parang ibig sabihin yung maliliit na hakbang na ginagawa mo. Na-appreciate siya nung mamamayan na nakakagamit mo. Pero ang isa pa dito, gusto natin ipakita na kung yung estudyante kaya niyang gawin yan, what more yung gobyerno. Correct. Pwede niyang pondohan yan. Magkano lang yung ginastos namin dyan kasi binibili lang naman namin pyesa sa Raon, sa mga Online. construction, sa online. So, para magawa siya ng gobyerno, kayang gawin ng estudyante, baka kayang gawin pa ng gobyerno. Nalakihan yung budget, taasan yung incentives pa dun sa mga magamit ng RE, mga ganyan. And add to that yung the PUP student na naging part ng project na yun. Sila, kasi may ownership sila yung nag-design, sila yung nag-build. Hindi ito yung dinala mo na lang na buo na solar charging station. So sila yung nag-design, sila yung nag-welding, sila yung nagawa. And then nag-share sila on how they being creative doon. So, nag-share sila sa Lipa. Sila na yung nagsasalita pa paano yung nag-come up yung ganong idea. And then ngayon sila naman yung gumagawa ng project doon sa isang Kalayaan National High School. We wanted to have yung sustainable classroom. So isang classroom patatakbuhin ng solar charger, ng solar. So yun yung isa sa mga project na disenyo rin ng mga bata, paano rin gagawin. Of course, meron siyang mga advisor na pro. Pero eto gusto natin ipakita that renewable energy, pwede siyang gawin. Hindi lang namin kaya yung buong school, pero we wanted to show na yung classroom na to is kayang gawin. Makastart sa isang Makastart classroom. sa isa. Maging pilot through man siya classroom. Pwede kasi siya maging president na kasi halimbawa, may ibang schools na din na lumapit. Gaya na sinabi niya, yung napunta kami bigla sa Lasal Lipa Lasal Lipa. para ituro yung ganung technology kasi parang interesado din yung mga estudyante na nagtitesis. So, ibig sabihin basta may magawa kang isa, magmumultiply siya. Parang kailangan mo lang ng spark bago siya mag-layup. Parang gano'n. Alright, gusto kong, sige, let's leave it at that muna. I love that kailangan ng spark bago siya mag-layup. So let's leave it at that. I love that closer, but we'll be back still here on Jam 88.3 Code Red Radio. But for now, we'll be back in a little bit for a little short break, and we'll hear more from our special guests. Alright, so, ayan. Pag-usapan natin ulit, let's talk about how we can really, generate that spark to start a sort of interest and that kind of advocacy as well, support. Alright, so this is Jam 88.3. Akala ko sorry. Oh. I'm so sorry. Mommy. I know, sorry. Si Mommy nag-alala. Patay ko na tense. Sorry. Sorry. Minsan pa naman pagka nasimulan ka na, nahirapan ang tumigil. Okay lang. Buti nga yun eh. Hmm. Ako nga pag naumpisa ako, hindi ko na alam kung Sa mapapahaba ko pa ba eh.
Lalo na sa usapin ng climate, ang dami kasing pwedeng pag-usapan talaga. So parang ang alabas din yan, off-grid. Yeah, parang ganun. Kasi meron ng Paano to? Pag isasabi renewable energy, may solar system. May Parang say katulad si SM, 304 may mga views. solar system, Mm. solar panel na sa taas eh. And narinig ko din sa 304 views mga on ganyan, sa Meralco, yung sobra mong Switch. karga, Usually na fully charged na. At yung Mm. battery na fully charged na. Yeah, I think that's live right now. Yung excess na Yeah, usually kukuha ka bibenta ni mo. solar, Usually there's a bibigyan mo camera, kay but Meralco. Usually the tech comes Net here. metering. to do that. Net metering. Net metering. Wala So pa. it's not Pero under okay the- pa, okay din Oh, siya well. sa ganong ano. Is it Okay the siya, same dahil tech kasi as ours or nakakatulong just, siya. Same tech as. pag nagdagdag ka ng solar, ng renewable energy, pabawas yung demand In mo sa fairness, coal. they've been really So, busy because kahit maglagay ka ng Because of the solar EV charge. charging sa bahay nila. Because of you guys. Yeah. So, hindi ka na it's nag-charge. So, yun yung ano. Ro, I can seem to Yun yung find isa sa this mga one, the gusto jam. natin Advantage, advantage niya. Just type 033. isa rin Did you kaming type that? Yeah, nilalakad yung but it's transport. No, don't go to So, commercials meron dito sa because that means Las Piñas maybe it yung hasn't been South played Metro within the na last month. electric Yeah, so vehicle. go to the drop down on the Kaya lang, left side. nagkasaksak sila sa coal pa din. Commercials. So, gusto Nakikita namin- mo mga illustration na ganyan, Oh, nagsaksak ka, There, pero show categories. Sa ito coal yung pa rin, flashback. di ba? Oo. And then Malinis that's nga where yung you look sasakyan. for it. Malinis, wala kang emission, pero ang emission mo, totoo. You can just Is dun sa type coal. in the code. So, There's inaano also namin views. sila na pwede silang mag-apply it's still for prom, though, different it's not jam. government Is that- program naman. That Just type in the emission code zone. 033. Uh-huh. Pwede Meron mo na kayong mag-budget. 350 I mean, it's Mhm. it's still the same one. Yung It's not. Facebook. What does it say? Dalawa this doon yung one asawa says ko, tsaka com. yung pamangkin. Yes! Kasi Yeah, but I mean, it's the same. Yeah, so long as the code is the same, and then Okay, it says creative, Yeah. DOE creative, yeah, then that's the Okay. same. 80. And then can you add also the Miss Possibilities one because I haven't put it in Let's there. read. Just Hindi, type in sandali Miss lang. Possibilities. May mga Yeah, sa under, Jam under commercial. 88.3. Jam 88.3. May mga nag-comment. Yeah, just add that maybe before May nag-comment. the commercials. I saw yung sa Japan, may Yeah, flavor sa put the dagat, song yung after up the and commercial. down ng waves. Yeah. Another Tidal. cause for There's a it song after to this generate commercial electricity. I Yeah, guess so in pwedeng between kwento sa atin commercials you need to yun have a since breaker. surrounded tayo ng So ocean. after that song, We can read that. put a breaker Ikaw, before the saan ko kaya? commercial and then another breaker after the Tidal yun, commercial. So Tidal it's sandwiched technology. between two breakers. Although may mga dinidevelop ng ganun dito, pero hindi pa ano eh. Hindi pa siya masyadong Except kung for saan the Miss ilalagay. Possibilities Ah, that yeah, we acts as a can, breaker because that's an in-house plug. We're Lalo promoting it. bagyo. Yeah. Yung bagyuhin yung Pilipinas. May All nagko-comment. the May breaker nagko-comment. flashbacks are coming to me. Ha? Hindi, sige ako na lang. Did they renew it though? Which one? The breakers. For what do you The mean? Anyway. No, I mean no, because in The- it's wait, also sorry. this. Are Nakita ko na sa we? Shopee mo. What time are we Page speaking yan. again? I Ano guess sa after bahay your mo? commercial. Ano yun? Dito kasi After, medyo may na-signal eh. Ano yan? I'll read. May, Okay. may nag-comment. Okay, yeah. Ano kaya meron dito sa pager na? Parang college pa ba? Wait, that's a lot. Yeah. At least kung Why? makakarga mo na SIM card, So tapos we have Because right now you have a song and then commercial. you're playing a commercial yung message. and then you have a song. So Yeah. we need to talk after that song. after the song. No, after that, 387. no, we need to play the commercial first, right? Yeah. Tumataas so- ang views niyo. Share na. So And then put a Oo, breaker sinare after the din song, yata sa after the commercial. Facebook ng ano. After Wala the pa eh. song, there's a breaker here and then Ngayon ko another pa one lang after sinare the na may live. commercial. Oh yeah, there's already one. Yeah, so put a stop set. Right after the Wala, breaker. nakakainis No, naman. after the song. Dapat pala skill. Yeah, Right now it's song, breaker, commercial, breaker, song. Stop Commercial set. breaker. Commercial breaker stop set. Commercial. This is the No, commercial. it should be breaker, commercial, Yeah, breaker, song, breaker. stop set. Okay. And then we speak at the stop set. Yeah. Okay. And then so the next one, And the next one is the missed possibilities. yeah, And, then, another commercial. uh-huh, And then a breaker. breaker and then Yeah, another song. yeah. Okay. Nakakainis na wala. Nawala yung comment. Pero nalala ko kung sino siya. Nothing like college Ascot radio. Yeah. Ascot PHN. Yun yung At sabi. least it's still using it. At least it's Wala. one. It's odds. Nawala, di ba? We're Yun nga familiar. Dito No, naman. dude, you should have seen me my first day. I was like, I was so Ascot happy to see AH. that we're using it. Ascot Oh, yeah. But then when I was AH. briefed, I was like, Tungkol yeah, sa- yeah, no, it's No, not the yeah, same. no. Yeah. Japan. You can No, read they it. told me, oh, Okay. I had to unlearn everything. Huwag niyo nang galawin para hindi mo show me- Nawala it's yung not akin. Nawala yung I can't read it. Yeah, I'm They screen showed me booking all it. the I know, But you breakers, can maybe read it commercials, better times. sa Yeah, laptop. that's the last thing that we had
You Na- also do Adidas. in Ito common siya. with Gigi. Yeah. I saw Glenn yun. Castro. We use all. Sorry, Ano yung your tanong name niya? again? Sorry. I'm Vera. Vera. Mm. Yeah. Kasi he saw daw sa Japan, ito, yung parang Japan. may flippers sa dagat, yung up and down ang waves, and yun na nag-cause na for it to generate electricity. Tapos, he thinks na it's gonna work. Parang might work here. Parang windmill pero using water. It might work. Tidal nga daw sa sir. So, kahit nga rin sa mga running vehicle parang kabitan mo ng reciprocal alternator or ano. Can you put one Dinamo song is a the Mm. after? It's a bike. It's in the rock and roll folder. Old technology What na song? kasi The, Mesmerize. Mesmerize. Oh, the after. Yeah. Right after this? No, after we're done with the commercials. Okay. After. No, not there. Pero kailangan talaga maganda yung maintenance ng mga ganong What? device or no, hybrid. intro to Kasi may it. nakita ko sa Facebook. Intro to. Yung Intro mga to the street song. post, Mm. street lamp post, What's sunog. You're gonna do an outro if you put it Sobrang there, right? Yeah. So you Dapat have to lang put kasi it down and put hindi that song nagtitipid. back so that you intro into the song. Pero Sige, may This is the after pag-uusapan with natin. Mesmerized on Yeah. Jam 88.3 and the Kasi song may plays. mga As opposed to Ah, that was, Okay. right? So here? Sunog lahat to. No? Down, yeah. Okay. And then you gotta put that back up. Oh, like right after the second segment. Or like, After the last commercial yeah. plays, This one. there's gonna this be a one, the talk last point commercial. again. And After then- the talk point, that's when you play the after. And Oh, you're gonna okay, okay. intro the song. Yeah. Okay, I understand. Yeah. So we're having after Army of Me, we're gonna have like another talk segment, and then after that we're gonna have the Miss Possibilities flag commercial breaker, and then another talk seg. No, you need a song after the commercial. That's why that thing that you brought down, you gotta put it back. Because you This brought it, one? yeah. Okay. Right after the commercial. No, and right then- after the breaker. Oh, sorry. Mm. And then So we have always the song. remember, commercials need to be sandwiched Mhm. in between two In breakers. between breakers, Yeah. and then the song, and then we have another talk seg, Mhm. and then that's when we have the after. Yeah. Okay. And then what time do you have there? Um, we're talking at 32. Okay, so Maybe maybe 32. for now, start putting in songs Dito na for ako the para sa 9 o'clock to 10 in the bottom, right? There are songs. So just Oh, put like in- from here? Yeah. I just get it. Mhm. Do you have already songs? Oh, there's enough. Okay. Oh, these are all breakers, but can I get from here? No, those are basically lined up for the 9 to 10 already. Oh, okay. Yeah. So later you'll just delete all the extras that Yeah. weren't used, and then just make Even sure there's- this, I'm allowed to delete the breakers. You can delete them already. I don't think we'll be using any breakers Okay. anymore unless you need breakers for those songs down there, because you need a breaker every 2 songs. Mm-hmm. Did you check before you delete them? Don't delete them I yet. can just. Okay. Don't delete them yet. Have you I checked? put the breakers here. No, I already. mean the one in the bottom. Here. Those have to have breakers in between 2 songs. Every 2 songs breaker. Yeah, they do have They do? breakers. Okay, so then So you I can can delete. remove Yeah. these. Okay. siguro nakikinig din sila siya. Sa office. Wala tayong radyo sa office. Mm, Wala tayong radyo sa office. And then Yes, at just least- check the Mm. commercials for 9 to 10. If there's any, and then just put in. Over here. This one. Oh, but we're not doing soul frequency. You're We're talking now. Jam 88.3. We are still tuned in, and we are joined together by DJ Mark and our special guests that are here to talk about conservation of energy and basically everything about sustainability. And earlier on, we ended on such a good note about leaving a spark, right? So can we can continue off of that because I feel like you had a lot more to say, Padune. Wait, before we do that, Oh, let's yes. let's read some of the comments because Okay. our listeners are, well, they have their comments. So Ascot AH says, I saw yung sa Japan may flippers sa dagat, yung up and down ng waves ang nag-cause for it to generate electricity. And I guess pwede po siya sa atin yun since surrounded tayo ng ocean.
So Sir Oji had he commented about it. I think yung mini-mention niya ron is yung tidal. It's medyo matagal na rin yung technology na to na renewable energy. Pero sa ngayon may mga study na rin na ganun dito sa Philippines. Kaya lang we still looking for funders na pwedeng i-fund ito. I-fund yung Marami gusto kasi natin ma-maximize lahat ng renewable energy and we are aiming by 2050 100% renewable energy na tayo. So ngayon medyo mababa pa yung porsyento ng renewable energy, not because walang nagdadagdag ng renewable energy, but dumadami rin yung coal power plant. So sinasabayan niya yung pagtaas. So hindi natin napapansin na tumataas din yung renewable energy. And Ara may add something siguro. Okay na yan. Actually, yung mga hindi coal dependent na na mga energy is kagaya nitong solar panel, windmill or hydroelectric plant, and then yung nabanggit natin kanina yung dynamo or dinamo yan So actually yung mga sasakyan na umaandar ngayon siguro kahit e-vehicle yan, pwede mong installan nun, tapos meron lang siyang not literally power bank na pang cellphone, pero doon mo ibabangko or isi-save yung energy na napoproduce niya para kunyari pag uwi mo ng bahay yung baterya mo Charge. fully charged, di ba? So actually may nakikita din ng mga may mga ganyang group pages or fan pages na mga nagdi-DIY, So din yung mga materials na bibili nga nila, gaya nga sabi nyo kanina, raon yan. At yan din ako bumibili ng mga sound system. Actually, nakakagulat nga doon yung isang nagtitinda doon. For sale, solar system. Solar system. Binibenta na po ang solar system. Binibenta na po. Pwede na po kayong bumili. Hindi, joke lang. Hindi, syempre, mali lang yung label niya. Pero, good vibe lang, good vibe. So, yung mga solar panel, nagbebenta doon. So, yun nga lang talaga. When it comes to like DIY, you need to be very careful din. Kasi lalo na i-install mo sa bahay, kakabit mo sa bubong, many things to consider. Merong mga factors na kagaya na iba, nakita ko nasusunog yung solar panel. Bakit? Nag-set up sa mapunong lugar, naipunan ng dahon, and then nagkaroon ng problema, malfunction, nasunog yung solar panel, and for some, yung bahay naman na nasunog, So, yun talaga, kailangan, pag mag-set up ka nito, if you want to do DIY, talagang super ingat, So, super ingat. Any reminders, for instance, kasi it's very inspiring definitely to like do your own, and kasi lalo na kung kaya naman, why not? Yeah. And you remind any other reminders, like for instance, gusto ko mag ng solar or whatever, anong kailangan kong tandaan? For me, syempre number one, maganda, you have a basic knowledge in like kung mag-set up ng solar panel, basic electrical knowledge. Wag po tayong ma-YouTube University. Yung iba dyan, magandang panoorin, pero pag in-apply mo, it's a no-no, na ginaya mo siya apple to apple, pero pagdating sa dulo, boom, sumabog yung device mo, na-injured ka pa, So, kailangan lang talaga ng proper, So, siguro, doon sa, nila, Sir Ara and Sir Oji, doon sa mga ginagawa nilang talk din and orientation sa mga students, yun talaga, meron talagang sinusunod na schematic doon na ito yung equipment na gagamitin nyo, and kung walang ganyan available na pyesa, you can use this meron tayong replacement naman, andun pa rin sa listahan, kumbaga hindi tayo parang MacGyver na cross finger, sana gumana, baka mapunta tayo sa tinatawag nating pansamantagal, Ayun, Sir Ara. Sige, yung isa pa kung gano'n, yung mga nagdi-DIY. Actually, madaling gawin yung DIY. Pero yun na nga, kailangan may knowledge ka talaga. Ang basic namin pag nagtuturo kami sa mga community, lalo na sa mga nanay, ang una namin ituturo ay yung energy audit.
Ibig sabihin, bibilangin mo muna ano yung appliances na gusto mo i-power, ano yung capacity ng mga appliances na yun. Kasi yun doon ka magbabase kung gaano kalaki yung solar photovoltaic system na gagawin mo. So, kung gusto mo lang naman na electric fan, hindi maliit lang. Kailangan lang muna alam mo yung kung gaano kalaki yung ipapower mo bago ka mag-DIY. Kasi Yes. kung halimbawa mag-DIY ka na ang gusto mo i-power ka agad ay aircon pero 100 kilowatt lang yung baterya mo, hindi naman niya kaya yun. Mag-ano ka, masisira ka agad yung DIY mo, masisira din ka agad yung sasayang ka lang ng pera. So yun yung pinakauna para din maiwasan yung danger ng pagsusunog. Tapos ini-scout kasi yun eh. Pagkatapos mag-energy audit scout mo din kung saan mo i-install eh. Kasi may tamang position din yung solar, yung panel. May tamang position siya na kung saan siya mas makakakuha ng maraming energy mula sa araw. Diba medyo naka-tilt papuntang east kasi nandiyan sumisikat yung araw. Yung ganyan. So hindi rin pwede basta-basta talaga yung pag-install. So pwede siyang ituro sa mga community basta may guidance din talaga. Tapos lalo na ang mga champion stories dyan. Siyempre hindi naman kami yan. Meron kami mga partner na organizations din na gumagawa na yun din yung nag-influensya sa amin bago namin siya ginawa sa PUP. Tapos actually ginamit siya nung Institute for Climate and Sustainable Cities na org. Nagturo sila sa isang community sa Eastern Visayas after ng Typhoon Yolanda. Maganda yung kwento kasi ginamit yung solar technology para sa DRR, sa disaster risk response, no? Tapos ang ginawa nila, nag-power ay parang tinuruan nila yung mga nanay na gumawa ng solar tech pack yung tawag nila. Para siyang modular na solar charging station. Na ang pwede niyang gawin ay i-power yung pagdating mo dun sa evacuation area, meron kang magamit na power. Kasi ang unang nawawala pag may disaster, di ba, yung kuryente. Tapos, pag wala kang kuryente, wala kang pantawag para humingi ng rescue. So, yun yung layunin niya. Yung solar tech pack na yun na ginawa nila. Ang dinevelop siya na pwede siyang mabili sa pinakamalapit sa'yo na hardware, yung mga materyales. Tapos, pwede siyang gawin ng mga nanay na kasi, di ba, pag alam naman natin pag sa disaster, ang nanay yun ay iwan sa bahay kasi sila yung nasa bahay. Kaya mahalaga yung papel ng mga nanay sa disaster. So, ganun yung itsura, tinuruan yung mga nanay. Tapos, nung tinetesting na nila, mayroon kasi silang parang kuweba na doon sila nag-evacuate. Parang dinala nila doon para magkaroon ng ilaw yung kuweba para makapag-stay sila doon. Ang kayang i-power ng tech pack ay ilaw, cellphones, at saka basic na medical equipment kagaya ng parang nebulizer. Mga ilang watts tong ilaw? Nakalimutan Kung sa ko na. LED, okay na yung LED 9 watts, naman no? siya. Tapos meron iba pa yung ilaw kasi ng outdoor at saka indoor. Oo. So magkaiba rin wattage yun. So madami kang pwedeng matutunan kaya nakakatuwa din siya. Tapos nung dinala namin siya sa PUP, kaya hindi siya nung dinala namin siya sa PUP yung ganong klase ng technology. Ang gusto namin paano doon sa PUP, dapat ang kinin nung organisasyon o nung mga estudyante doon. Kasi para maging matagumpay isang proyekto, hindi na pwedeng lang yan. Ibigay mo, tapos pag binigay mo yan na dole out, hindi na nila pangangalagaan yan. Kaya importante yung ownership dun sa mga project. Kasi pagka sila yung gumawa doon, nagpakahirap. Isipin nilang alagaan yung proyekto na yun. So ganun siya. Para maging sustainable din siya. Kasi pag dole out, after mo ibigay yung project, tapos na yan. Baka hindi nila pakialaman yan, baka hindi gamitin. Pero dahil may nag-aalaga, may nag-steward ng project, organization man yan, student council, lalo sa mga estudyante, organization sa community, aalagaan nila yung proyekto. So tatagal siya. Tapos madedevelop pa. Yung pagdating niya sa PUP, sila na yung nag-develop ng ano yung tingin nilang kailangan nila para doon sa campus na yun. Tapos dinala siya sa main. Kaya mas lumaki din yung capacity ng project. Kasi mas malaki nga yung kailangan na estudyante sa main campus. Parang ganun ano siya. yun, no? Yung at least alam nila kung paano i-troubleshoot yung Yun, isa pa yun. yung device pagka may aberya. Kasi kung meron lang gagawa, iti-turn over, tapos sasabihin mo lang, ito lang po yung on,
ito lang yung Yung off. off. Tama. Tapos then that's it. Di ba? Kaya yung training sa kanila nun, kasama pati yung maintenance. Mm. Saka basic repair. Kasi kung hindi mo naman na talaga kayang repair, pwede ka naman nang lumapit sa electrician. Mm. Pero yung basic repair, halimbawa may natanggal lang naman, maghihinang ka lang naman. Kung may panghinang ka, alam mo lang Alam. kung paano gawamit ng panghinang. Mm. Yung safety dun sa paggamit ng panghinang. Correct, So mga ganun. Ayun, sa karanasan kasi, kapag binigay mo lang yung gamit, hanggang pag naubos na yun, hindi na i-charge yung battery niyan, Mm. iwanan na nila. Hindi na rin sila bibili ng panibagong battery. Dahil kasi Materials. hindi nila alam paano gawin. Mm. So, sa amin, yun yung approach naman namin. So, kailangan matuto kayo paano to operate. And dagdag ko rin doon sa kuweba kasi yung time na yun, gumagamit sila ng generator Oh. Mm. na digas. Mhm. So, So, kung ang so, taguan nila sa kuweba ay nakadigas na generator, Mm. So, meron kayong ilaw pero mamamatay kayo sa sa So, mga fire. bakatay nyo, So, fire. ay mga baga nyo. So kaya lumabas din yung isang partner din namin na organization, IICSC, na yung mag-develop ng tech pack. Doon siya nagsimula. And then tinatawid din naman namin ngayon sa community. May community kami sa Tatalon, may community sa PUP, may community sa Kalayaan National High School. So, Etong tech pack, ano to, merong, ano tawag dito? Kunya sa listeners natin, merong mag-google niyan. Lilitaw ba siya? Or, I think open source naman siya. open source siya. So, kahit yung, kung gusto niyo lang i-search niyo yung ICSC, yung Institute for Climate and Sustainable Cities. Tapos, pwede niyo rin i-search yung recharge na, tama ba? Recharge na program ng ICSC. Sila yung talaga nakatutok dun. Tapos, ang kagandahan niya, dahil open source siya, makikita mo doon yung mga detalye ng proyekto nila. Pwede mong i-replicate. mm, Kasi yun din yung gusto natin. Yung mga proyekto na gagawin natin, Yeah. madaling i-replicate. Kasi ayaw naman natin siya ipagdamot eh. Kasi gusto nga natin mas marami yung gumaya. So, ganun din siya. Yung ano namin sa PUP lang, dahil na naging thesis ng mga estudyante. So, syempre, magpapatent pa muna yung mga estudyante. Parang may mga ganun pang ownership. Pero syempre, ang gusto pa rin natin, ma-explore na mapalaki yung proyekto. Parang, kung hindi ako nagkakamali, nagplan, yung PUP na, hindi na saklaw ng project namin. Nag-isip na rin yung PUP mismo na i-expand siya dun sa ibang campuses nila. I-replicate yung ganung proyekto on their own na. Hindi na kasama. Kumbaga, hindi na part ng project namin sa PUP. Sila na. So maganda siyang kasi ibig sabihin, kahit si PUP, bukod sa na-appreciate niya yung proyekto na maliliit, na-appreciate niya yung need para doon sa proyekto na yun. Lalo na doon sa mga campuses nila na lagi nagba-brown out. Halimbawa yung 2 campus nila sa Mindoro. So parang, kung hindi ako nagkakamali, doon nila planong mag-pilot ng kanila na sarili. So maganda rin kasi ibig sabihin na-influensya natin yung university. Bakit maganda si PUP na ma-influensya? Yung PUP, ang laking university niyan eh. Siya pa rin ang pinakamalaking population sa buong 95,000 Pilipinas estudyante. na estudyante. So malaki dahil sikat din si PUP sa iba't ibang larangan ng kanyang mga ginagawa, most employable, something. Malaking impluwensya na abot niya. So kung may gagawing maganda si PUP, gagayahin din siya ng ibang mga campus. So tingin ko maganda rin i-ano din ng ibang universities or schools, lalo na may NSTP, di ba? Yeah. So NSTP kasi ibang school pag nakita ko, ganito NSTP nyo. Kayo dyan, kamusta? Anong NSTP nyo dyan? Ganito. So hindi siya katulad ng nung panahon namin. ROTC ba yan? Natin. Nag-ROTC, talagang marcha-marcha ka dyan, no? Bilad araw. Bilad araw ka dyan. So, yung NSTP kasi iba-iba. So, for those who are tuned in right Isinuts na now at kami. Gemini 8.3, lalo na sa sunod na school year, no, siguro maganda ma-invite nyo itong dalawa para sa inyong university and the NSTP courses. I-inject nyo tong ganitong activity. Imagine nyo, tuturuan nyo yung mga students na mga likot, na mga magbutingting na mga wires, and then build up something like let's say this ano ulit yung kanina tech pack. Yeah, tech. Tech pack, no? So pagdating ng disaster, kita nyo naman tayo ay talagang hard hit lagi pagka merong pagbaha, no? So brown out, yeah. At least
itong mga estudyante na to makakagawa ng tech pack na pwede nilang i-distribute or i-deploy doon sa mga evacuation center na kailangan ng ilaw. So sila na rin yung mga immediate responder while let's say the disaster risk reduction management office nag-gather up pa ng information bago maka-deploy. So at least kasi nangyayari yun yung taga Manila sila yung pumupunta doon. Shoutout sa mga Red Cross Manila, no? Bumabiyahe pa talaga kayo ng malayo. Shoutout din sa Raha, bumabiyahe rin kayo ng malayo para tulungan sila. Then let's say itong nasa province ng mga NSTP students na may mga ganyang bagay, 'di ba? At least they can help the community during the disaster. That's true. And actually perfect to dun sa CWTS because it's a lot of like community involvement, no? So baka pwedeng, to our listeners out there, baka pwedeng dalhin nyo to sa school ninyo. And this is something that we could implement. But for now, we'll be out for a short break, but we'll be back in a little bit. I'll be playing one song for you then, and then we'll still be here on Code Red Radio. So, alright. So we'll go on a short break, but be back, guys. We have a lot more to share. So there. Last na to. Last na to. This- no, Tapos yung last na. Ay, There's one. Yeah, Yung so last I natin, suggest parang don't play the song anymore after the commercial. invite. Just go back to the talk and have them do their final message. Final And message. then when they say goodbye, that's when we play the Community. commercial before the top of the hour for 9 o'clock. Sorry. So Nanghina daw you sabi ng mga can- So listeners. the top of the Baka hour kasi will dito be rin sila written nakikinig. But, yeah. just So the mesmerize, you can make that the last song after the commercial, and then make sure that you delete. any last After words. this commercial or that commercial? Dapat pala din nila isang Yeah. webcam na may mic. So baka take mas out the malakas breaker yung after next the time. commercial. You'll go in after the commercial. Yeah, and then Invite mo play the ulit commercial sila. first because it's late. It's supposed to be After at few hours, 8:45. after few months, pag meron ulit kayong And then Balik take ulit. out the other breaker, Huwag mo lang then sasabihin do yung TOH. eksaktong oras dun sa rally. not rock and roll. Ah, Oo. yun Hindi tayo tayo ng maging Pwede, pagka may mga or Not may this mga one, no. activities It's kayo, not- just it's- Just regular check TOH. yung FB page, kung may FB page kayo. If they wanted to This one, volunteer, maybe. Yeah. So instead of Want to a breaker, volunteer, just message, remove the breaker. send us a the message, Frankenstein. kaya Yeah. mga ganun. And then just delete all of those ones and then bring up the cool ka lang. Yung isa nag-comment, As hindi the ko first hindi ko song for mabayo. Walang kinul. Ano to? Yan, mahina daw yun. Asawa niya yata yan. support. Oh, no. Yeah. So you have to find a way to Kasi Joe, interject yourself. office mate na lang. I'm trying to May figure it idea. out. Okay, I'm gonna speak. Mahina po yung Mahina yung- Alright, we're going back in a bit and then final words. Mm-mm. Jam 88.3, we are back on Code Red Radio, and we're gonna ask our special guest for any parting messages that they could give to our listeners out there. Na gusto pang, maybe they have something, ways we can help out or engage ourselves in this advocacy. From T50 siguro, any act na towards less consumption of coal or dirty energy, baka we can revisit yung mga batas na we can help promote renewable energy dito sa Pilipinas. Tapos siguro sa amin, balikan ko lang ng saglit yung clean air na campaign namin. Kasi yung clean air na campaign, bakit siya naging kampanya nung mga nakaraan. Gaya ng sabi ni Sir Mark, nagkakilala kami dun sa photoshoot namin dyan sa may yes. sa show at saka sa Luneta. Parang yung campaign for yeah, clean yeah, air sure. ay Hold on, campaign para One second. Stay on the line. tawag dyan, para i-update yung ating air quality standards. Kasi bakit update yung panawagan? Kasi yung batas natin na Clean Air Act ay naipasa siya mag 26 years na ngayong June. So, yung mga sinusunod nating mga standards ay medyo obsolete na. So, medyo mababa na yung standards na sinusunod. Kaya gusto natin pataasin. Tapos ang tulak nito, hindi lang naman siya pagpapataas ng ng air quality standards per se. Ang gusto natin ay malayo yung usapin malayo tayo dun sa dependency sa fossil fuel. Ara and Augie, Mark, meron tayong listener na gusto niya mag-comment sa inyo. Okay, go ahead. Ayan, salamat. Mga kasama, maraming salamat sa effort nyo o sa
para sa sustainable na project na to. Sana, kumbaga yung mga bago nating halal ngayon, di ba? Kahapon lang na election tayo. Kahapon ba? Monday. So sana mapansin nila to. Tapos, tawag dito, magkaroon ng, mag-snowball ba? Sorry, wala namang snow sa atin. Pero, you get the gist, di ba? Yes. Yeah, yun yung goal natin next time. Ha? Ano? Yun yung Hindi, goal. Yun yung goal natin, magka-snow sa Pilipinas. Grabe init. Anong name mo? Owen. Owen. Alright. Maraming salamat, Owen. Maraming salamat. Thank you, Owen. For power. Ayun nga po. Kaya yung mga panawagan natin, gusto natin, ano siya makakasali yung lahat. Yeah. Yung 350 Pilipinas, nakilala din siya na medyo creative yung mga ginagawang protest actions. Iba't ibang mga klase ng mga gimmick. Marami kaming iba't ibang klase. Nagba-bike ride para sa mga ganitong event. Nag-install lang kung ano-anong mga art installation para sa mga campaign. Tinutuloy-tuloy natin yung mga kampanya, tapos ginagamitan natin ng creative na pamamaraan. Kasi gusto nating mas marami yung maabot. Halimbawa yung photoshoot na ginawa namin. Kinover siya ng maraming media. Madaming mga dyaryo, nalabas siya sa 3 dyaryo, yung 2 photoshoot. Tapos ang kagandahan niya, yung pag-image kasi o kaya artistic yung ginagawa mo. Ano siya nag-spark din siya ng usapan. Pwedeng hindi pa tayo magkasundo, pero yung pinag-uusapan na natin siya, mahalaga siya. Kasi ibig sabihin ko nag-spark ng curiosity sa tao yung mga bagay. Ang kasunod niyan action doon sa mga pwedeng gawin. So, ayun nga, gusto natin na yung mga tao may magawa na kahit batay dun sa kung ano lang yung kapasidad niya na tumulong. Pero magkaroon ng kaya natin ginagawa iba't ibang klase ng mga actions. Kasi iba't iba din yung capacity ng tao na lumahok doon sa mga pagkilos. Merong taga-share lang sa Facebook, merong sumasama talaga sa mga action. Tapos sinisikap Parang natin. group project. Oo. Na meron TL, ATL, Scribe, tapos meron taga-luto lang. Merienda na. Pansit Oo. canton. Pero merong cyber activism din na tinatawag. Pero yun, ibig sabihin may at our own pace, at our own capacities, pwede tayong lumahok. So yung isa naming request, bisitahin niyo yung page namin, yung 350 Pilipinas. Meron siya sa Instagram, sa TikTok. 350 Pilipinas on Instagram, TikTok. Meron kayo sa May Facebook. website kami. May Facebook. website. Okay, and Facebook. May Okay. Facebook, may YouTube. Kumpleto naman kami. Ayan. So that's May LinkedIn din. may LinkedIn din. Kompleto, bongga. Kompleto. So ayan, what an inspiring way to end this show. Ayun nga no sa ating mga listeners, that's one way, one of the most basic ways you can help out, to really support this movement. And ayun nga, 350 Pilipinas on TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, and on their website. All right, thank you so much, Sir Thank Audrey, you. Sir Yeah. Ara, for coming in. Thank you, This Brianna. is Code Red Radio on Rock and Roll, Gem 88.3. We'll be back in a little bit, but we'll be out for a short break. Thank you guys for tuning in. Thank you. Yeah. Okay na, no? Yeah. Ayun. Alright. Okay, you guys want to say bye to the Facebook Live? Yun to 10. Alright. Yun to 10. Plus 5, Pwede. 0. Ayan. Oh, Tama Kasi ba? ibang That's 0, gano'n. 0. Like error close. Sana. Alright. Bye. Thanks for tuning in, guys. Picture time? Yeah. Picture ever para may remember.